Hawak pa ni Althea ang maliit na sapatos ng sanggol na kamibili lang niya para sa kambal sa kanyang sinapupunan nang marinig niya ang malamig na boses ng kanyang asawa mula sa kabilang bahagi ng pinto. Ipalabas ninyo nga wala siya sa tamang pag-iisip dahil sa pagbubuntis? Utos ni Gabriel habang nakakapit sa kanya si Bianca. Sa isang iglap, ang 6 na taon ng kanyang pagpapakasakit ay gumuho sa harap ng mapanghusgang mata ng mga mayayamang panauhin na naghihintay sa labas ng marang yang silid ng Makati Hotel. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng hotel ay tila hindi sapat upang palamigin ang nagbabagang sakit sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang simpleng bag, naroroon ang 2 pares ng maliliit na sapatos na kulay puti mga sapatos na simbolo sana ng bagong simula, ngunit ngayon ay naging saksi sa pinakamasakit na katotohanan. Kaninang umaga lang ang mundo ni Althea ay puno pa ng liwanag. Naalala pa niya ang banayad ng iti ni Dr. Cruz sa Makati Medical Center nang iabot nito ang kuting sobre. Sinabi nito na matapos ang 6 na taon ng paghihintay ng mga luhang palihim na iniyak sa bawat sulok ng banyo at ng mga masasakit na paratang mang kanyang biyenan na siya ay baog sa wakas, ay dininig din ang kanyang panalangin. Hindi lang isa, kundi 2 buhay ang tumitibok sa loob ng kanyang sinapupunan. Noong mga sandaling, iyon ang tanging naisip ni Althea ay ang mukha ni Gabriel. Gusto niyang makita ang reaksyon ng asawa kapag nalaman nitong magiging ama na ito. Gusto niyang patunayan sa kanyang biyen na si Doña Teresa na ang isang babaeng galing sa masikip na iskinita ng Tondo ay may kakayahang magbigay ng tagapagmana sa pamilya Villarreal. Kaya naman kahit hindi siya komportable sa marangyang okasyon, nagsuot siya ng pinakamarangal niyang damit at nagtungo sa 50th anniversary ng Villarreal Land sa Makati Hotel. Dala niya ang ultrasound result at ang maliit na sapatos ng sanggol na binili niya sa palengke ng Divisoria bago pumunta sa Makati. Ngunit nang makarating siya sa penthouse floor kung saan naroroon ang VIP room ng mga pinuno ng kumpanya, walang sumalubong sa kanya, kundi ang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina ni Gabriel. Sa pagitan ng maliit na puwang na yon, nakita ni Althea si Bianca Severino, ang Chief Financial Officer ng kumpanya at dating kasintahan ni Gabriel noong kolehiyo. Nakasandal si Bianca sa gilid ng mesa habang ang mga kamay nito ay nakapulupot sa leeg ni Gabriel. Ang kanilang mga tawa ay tila mga karayom na paulit-ulit na tumutusok sa pandinig ni Althea. Gabriel, kailangan na nating tapusin ang paglilipat ng lupa sa Batangas bago matapos ang linggong ito, sabi ni Bianca habang inaayos ang kwelyo ng suit ni Gabriel. Naghihinala na ang mga foreign investors. Kung hindi pa natin maipakikita ang pirma ni Althea para sa pag-alis ng kanyang karapatan sa lupang yon, baka bawiin nila ang pondo. Hinalikan ni Gabriel ang kamay ni Bianca bago sumagot sa tono na hindi kailanman narinig ni Althea sa loob ng 6 na taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Huwag kang mag-alala, aking sinta. Nagawa ko ng kopyahin ng pirma niya sa lahat ng mga dokumento. Althea is too stupid to notice at kahit magreklamo siya, inihanda na ni Mama ang lahat. Ipinalalabas na namin sa mga tao na unti-unti na siyang nawawala sa sariling bait dahil sa matinding kagustuhang magkaanak. Sino ang maniniwala sa isang baliw na galing sa Tondo? Nanginig ang buong katawan ni Althea. Ang lalaking nangako sa harap ng dambana ng simbahan na poprotektahan siya, ang lalaking nangakong hindi hahayaang maliitin siya ng mayayamang pamilya nito, ay ang mismong tao na nagpaplano upang sirain ang kanyang pagkatao. At ang mas masakit, ang lupang iniwan ng kanyang yumaong ama sa Batangas, ang tanging alaala ng kanyang pinagmulan ay ginagamit ng kanyang asawa upang payamanin ang sarili nito at ang kanyang kabit. Hindi na nakapagtimpi si Althea. Itinulak niya ang mabigat na pinto ng opisina. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay nagpatahimik sa 2 tao sa loob ng silid. Gabriel? Ang boses ni Althea ay gumaralgal puno ng galit at sakit. Peke ang pirma ko sa mga papel na yan.
Paano mo nagawa ito sa akin? Paano mo nagawang nakawa ng aking ama? Mabilis na lumapit si Gabriel. Ngunit walang bakas ng takot o hiyang makikita sa kanyang mukha. Sa halip, ang kanyang mga mata ay napuno ng wad na pag-aalala. Althea, anong ginagawa mo rito? Bakit ka lumabas ng bahay? Di ba sinabi ng doktor na kailangan mong magpahinga dahil sa iyong kondisyon? Huwag mo akong hawakan. Sigaw ni Althea, sabay hila sa kanyang kamay na hawak ni Gabriel. Hindi ako baliw. Buntis ako, Gabriel. May kambal sa sinapupunan ko. Narito ang patunay. Inilabas niya ang sobre mula sa Makati Med at itinapon ito sa dibdib ng asawa. Bago pa man mabuksan ni Gabriel ang sobre, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Teresa, ang kanyang biyena, ang kasama ang 2 armadong security guard ng hotel. Ang kanyang muka ay puno ng matinding puot at paghamak habang nakatingin kay Althea. Gabriel, tingnan mo ang ginagawa ng babaeng ito. Gumagawa siya ng gulo sa harap ng mga mamamahayag sa labas. Malamig na sabi ni Doña Teresa. Sinasabi ko na sa'yo, lumalala na ang kanyang sakit sa utak. Nag-iimbento siya ng pagbubuntis para lang hindi mo siya hiwalayan. Guard, ilabas ninyo ang babaeng ito. Dalhin ninyo siya sa ospital. Hindi ako baliw, bitawan ninyo ako. Sigaw ni Althea habang hinahawakan ng mga gwardiya ang kanyang magkabilang braso. Sinubukan niyang pumalag, ngunit natatakot siyang masaktan ang kanyang tiyan. Tumingin siya kay Gabriel, nagmamakaawa na makita ang kahit kaunting pagmamahal sa mga mata nito. Ngunit tumalikod lamang si Gabriel at inayos ang kanyang suit. Dalhin ninyo na siya sa labas. Masyado siyang napagod sa pag-iisip. Sabi ni Gabriel sa mga gwardiya bago humarap kay Bianca na may niti sa mga labi. Habang kinakaladkad si Althea, palabas ng silid, dumaan siya sa gitna ng saintiyak ng hotel. Daan-daang mga mata ng mga mayayamang panauhin ang nakatingin sa kanya. May mga bumubulong, may mga umiiling at may mga tumatawa ng palihim. Ang kanyang karangalan ay tuluyang nayurakan sa harap ng lahat ng tao na nais niyang patunayan na siya ay karapat-dapat. Ngunit habang dither-dither siya ng mga guwardiya patungo sa service elevator, naramdaman ni Althea ang mahigpit na hawak ng kanyang kamay sa maliit na bag na naglalaman ng puting sapatos ng sanggol. Ang kanyang mga luha ay natuyo at sa unang pagkakataon, ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig at matalim na kapasiyahan. Hindi na siya ang mahina at takot na Althea Ramos na laging nagpaparaya. May 2 buhay na siyang dapat protektahan at sisiguraduhin niyang ang bawat luha na pumatak sa gabing ito ay babayaran ng pamilya Villarreal ng higit pa sa kanilang inaasahan. Itinapon si Althea ng 2 gwardiya sa madilim at basang iskinita sa likod ng Makati Hotel na tila ba siya ay isang basurang mabilis na kailangang ilayo sa paningin ng mga mararongyang panauhin. Ang malamig na semento ay gumuhit sa kanyang balat, ngunit ang mas matinding sakit ay nagmumula sa mga bulong-bulungan ng ilang mamamahayag na naghihintay sa labas. Kumislap ang mga flash ng kamera, kinukunan ng kanyang gulugulong buhok at ang maruming laylayan ng kanyang damit. Sa isang sandali, ang baliw na asawa ni Gabriel Villarreal ay naging pambansang libangan ng lahat. Bago pa man siya makatayo, bumukas ang pinto ng exit at lumabas si Bianca. Hawak nito ang isang mamahaling payo habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Ang baon ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason sa hangin ng gabi. Tingnan mo ang sarili mo, Althea, mabuhay na pananalita ni Bianca habang nakatingin sa ibaba. Mula sa eskinita ng tundo at ngayon ay narito ka muli sa dumi ng lansangan. Sinabi ko na sa iyo noon pa man, hindi ka nababagay sa mundong ito. Ang suwerteng nakuha mo sa panlilinlang kay Gabriel ay may katapusan din. Pirmahan mo na ang mga dokumento at bumalik ka na sa pinanggalingan mo bago mo patuluyang mawala ang lahat kasama na ang katang-isip mong pagbubuntis. Niyakap ni Althea ang kanyang tiyan sa ilalim ng basang damit, pinoprotektahan ng 2 buhay na hindi pa alam ng mundo. Hindi niya hinayang makita ni Bianca ang kanyang takot.
Ang kasinungalingan ninyo ang may katapusan, Bianca. Hinding-hindi ko ibibigay sa inyo ang lupang iniwan ng aking ama. Nang umiti ng malamig si Bianca, tinalikuran siya at bumalik sa loob ng hotel, iniwan si Althea sa ilalim ng biglang pagbuhos ng ulan. Sa gitna ng lamig, biglang tumunog ang kanyang murang cellphone sa loob ng bag. Ang pangalan ni Aling Rosa, ang kanilang kapitbahay sa Tondo, ay kumikislap sa screen. Sa kaba ng kanyang dibdib, mabilis nang sinagot ang tawag. Althea, ang nanay mo. Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng takot at pag-iyak. Nakita niya sa balita sa telebisyon ang nangyari sa iyo sa hotel. Bigla siyang humawak sa kanyang dibdib at natumba. Sinugod namin siya rito sa Makati Medical Center, ngunit critical ang kanyang lagay. Tila humin, to ang pagtibok ng puso ni Althea. Ang ulan na dumadaloy sa kanyang mukha ay nahaluan ng maiinit na luha ng matinding pagsisisi. Ang kanyang lanay, ang natitirang lakas ng kanyang buhay, ay nag-aagaw buhay dahil sa kahihiyang idinudulot ng pamilya Villarreal. Walang pag-aalil-langang tumakbo si Althea sa madilim na lansangan, binabaliwala ang pagod at ang sakit ng kanyang katawan patungo sa ospital na ilang kanto lamang ang layo. Nang makarating siya sa emergency room ng Makati Medical Center, sinalubong siya ng amoy ng gamot at ng malamig na katotohanan. Ang kanyang nanay ay nakahiga sa kama, napapaligiran ng mga tubong nakakabit sa bibig at ilong nito. Ang linya sa monitor ng puso ay mahina at hindi pantay. Mrs. Villarreal, lumapit sa kanya ang doktor na may seryosong muka. Nagkaroon ng matinding stroke ang iyong ina dahil sa biglaang pagtaas ng presyon ng dugo. Kailangan siyang sumailalim sa isang agarang operasyon upang maalis ang bara sa kanyang utak. Ngunit kailangan muna nating bayaran ng down payment na 1.5 milyong piso para sa operating room at sa mga espesyal na gamot. 150,000 piso? Nanginginig ang boses ni Althea. Mabilis niyang inilabas ang kanyang credit card, ang card na ibinigay ni Gabriel para sa mga gastusin sa bahay. Ngunit nang iswipe ito ng kahera, ang pulang ilaw sa makina ay sumindi. Paumanhin, Mrs. Villarreal. Decline po ang card ninyo. Mukhang na-block na ito ng inyong asawa. Naramdaman ni Althea ang unti-unting pagkawala ng hangin sa kanyang paligid. Ang kanyang asawa ay hindi lang siya ninakawan ng karangalan, kundi unti-unti rin itong pinapatay ang kanyang ina sa pamamagitan ng pag-block sa lahat ng kanyang pera. Napaluhod si Althea sa malamig na sahig ng ospital, hawak ang kamay ng kanyang ina na unti-unti nang lumalamig. Nanay, patawarin mo ako. Patawarin mo ang anak mo. Bulong niya sa gitna ng hikbi habang pinipiga ang kanyang puso sa matinding pagsisisi sa pagpili sa pag-ibig ni Gabriel kaysa sa tahimik na buhay kasama ang kanyang ina. Isang mabigat na yabag ng sapatos ang narinig ni Althea mula sa likuran. Nang lumingon siya, nakita niya si Gabriel na nakatayo sa pintuan ng ICU room. Walang bakas ng ulan o dumi sa kanyang mamahaling suit at ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon habang nakatingin sa nag-aagaw buhay na biyanan. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang makapal na puting sobre na naglalaman ng mga dokumentong magpapabago sa buong buhay ni Althea. Tunog ng nagdidilimang alarma mula sa makinarya ng ICU ang sumalubong kay Althea nang humakbang si Gabriel papasok sa silid. Sa pamamagitan ng isang maikling tawag sa kanyang telpon, inutusan ni Gabriel ang kanyang sekretarya na bawiin ang garantiya sa pagbabayad ng ospital na inilaan para sa ina ni Althea. Isang pirma lang, Althea. Malamig na sabi ni Gabriel habang tinitingnan ang duguang natitirang hininga ng kanyang biyenan. Isang pirma mo sa kasunduan ng diborsiyo at sa pagsasali ng lupa sa Batangas at magsisimula ang operasyon ng nanay mo sa loob ng 10 minuto. Kung tatangi ka, maaari mo nang simulan ang paghahanda para sa kanyang libing. Napakasama mo, Gabriel. Gumaragal ang boses ni Althea. Ang luhang dumadaloy sa kanyang mukha ay tila naging apoy na nagpapasiklab sa kanyang galit. 6 na taon akong nagsilbi sa iyo, naging mabuting asawa sa iyo sa kabila ng lahat ng pang-aapi ng pamilya mo.
At ngayon gagamitin mo ang buhay ng nanay ko para pilitin akong ibigay ang lupa ng tatay ko? Wala tayong oras para sa mga drama, Althea. Sagot ni Gabriel nang walang kahit kaanting emosyon sa kanyang mukha. Mamili ka. Ang lupa ng patay mong ama o ang buhay ng nanay mo na nag-aagaw buhay ngayon? Naramdaman ni Althea ang labis na paninikip ng kanyang dibdib. Para siyang nalulunod sa sarili niyang mga luha. Humingi siya ng ilang minutong palugit at mabilis na nagtungo sa banyo ng ospital. Sa loob ng masikip at malamig na cubicle na pasandal si Althea sa dingding. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang nanginginig na mga kamay sa ibabaw ng kanyang tiyan kung saan naroroon ang kanyang mga anak. Mga anak ko. Bulong niya sa gitna ng hikbi habang pinipigilan ang tunog ng kanyang pag-iyak. Kailangan kong gumawa ng desisyon. Kailangan kong ibigay ang lupang iniwan ng inyong lolo upang iligtas ang buhay ng inyong lola. Patawarin ninyo si Mommy kung wala akong maibigay sa inyong yaman sa inyong paglaki. Ngunit nangangako ako, poprotektahan ko kayo ng aking buhay. Ang pagmamahal sa kanyang ina at sa mga anak sa kanyang sinapupunan ang nagbigay sa kanya ng lakas upang punasan ang kanyang mga luha. Lumabas siya ng banyo na may iba ng uri ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang mahina at umiiyak na Althea. Pagbalik niya sa ICU, naghihintay na roon ang abogado ng pamilya Villarreal na si Attorney Castro, hawak ang mga dokumentong nakapatong sa mesa. Bago ko pirmahan ang mga papel na ito, matigas na sabi ni Althea habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Gabriel. Kailangan mong pirmahan ang kasunduang ito na nagsasabing ang pamilya Villarreal ang magbabayad ng lahat ng gastusin sa medical ng aking ina hanggang sa siya ay tuluyang makalabas ng ospital at kukuha ako ng isang kopya. Nagpalitan ng tingin si Gabriel at si Attorney Castro. Dahil sa pagmamadali na makuha ang lupa bago matapos ang linggo, tumango si Gabriel. Gawin mo, Attorney. Mabilis na nagpirmahan ng dalawang panig. Kinuha ni Althea ang isang kopya ng kasunduan na may pirma ni Gabriel, isang patunay na gagamitin niya sa hinaharap upang patunayan na siya ay pinilit sa ilalim ng matinding banta sa buhay ng kanyang ina. Pagkatapos kinuha ni Althea ang isang murang plastic na ballpen ng ospital, sa pamamagitan ng nanginginig ngunit determinadong kamay isinulat niya ang kanyang pangalan sa kasunduan ng diborsiyo at sa pagsasali ng lupa sa Batangas. Ang bawat guhit ng kanyang panulat ay tila pagpunit sa kanyang sariling puso, ngunit alam niyang ito ang tanging paraan upang mabuhay ang kanyang ina. Nang matapos ang pirmahan, tiningnan ni Althea ang kanyang gintong singsing sa kasal sa kanyang kaliwang daliri. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Ang singsing na dating simbolo ng kanyang pangarap ay nag-iwan ng pulang marka sa kanyang balat. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa sa harap ni Gabriel. Wala na tayong ugnayan, Gabriel. Malamig na sabi ni Althea. Mabuti na nagkakaintindihan tayo, sagot ni Gabriel, habang kinukuha ang mga papeles at ang singsing. Ngunit may isa pang kondisyon si Mama. Kailangan mong umalis ng Manila bago sumikat ang araw bukas. Hindi namin gustong makita ka ng media na gumagala rito. Kung lalabag ka, hihinto ang pondo para sa pagpapagamot ng nanay mo. Huwag kang mag-alala, sagot ni Althea. Hinding-hindi ko na gustong makita ang inyong mga pagmumukha. Makalipas ang ilang oras matapos ang unang bahagi ng operasyon ng kanyang ina at nang matiyak na ligtas na ito sa agarang kapahamakan, pinilit ng pamunuan ng ospital na ilipat ang kanyang ina dahil na rin sa utos ng pamilya Villarreal na wag nang palawigin ang pananatili nito sa mamahaling silid. Sa ilalim ng malakas na ulan ng gabi sa Manila, itinulak ni Althea ang wheelchair ng kanyang ina palabas ng Makati Medical Center. Wala siyang kahit isang sentimo sa kanyang bulsa dahil lahat ng kanyang card at account ay na-block na. Ang tanging hawak niya ay ang kasunduan na pinirmahan ni Gabriel ang kanyang bag at isang maliit na piraso ng papel na naglalaman ng address ng kanyang lola sa Quezon na ibinigay sa kanya ng kanyang ina noong unang panahon. Sumakay sila sa isang lumang jeepney patungo sa terminal ng bus
Iniiwan ang karangyaan at kasinungalingan ng Manila upang magsimula muli sa dilim ng gabi. Ang banayad na tunog ng hampas ng alon sa dalampasigan ng Quezon ang pumutol sa paulit-ulit na bangungot ni Althea tungkol sa marang, yang santiek ng Makati Hotel, at sa malamig na tawa ni Gabriel. Nagising siyang basang-basa ng pawis, ngunit sa halip na amoy ng mamahaling pabango at tuyong aircon ang pumasok sa kanyang ilong, ay ang amoy ng asin mula sa dagat at ng sariwang hangin sa umaga. Nasa ligtas na lugar na siya. Ang lumang bahay kubo ng kanyang lola sa isang maliit na bayan sa Quezon ang naging kanlungan nila ng kanyang ina. Bagaman maalikabok at luma ang mga dingding na gawa sa kawayan at nipa, ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng tunay na kaligtasan na hindi niya kailanman naramdaman sa mansion ng pamilya Villarreal. Habang natutulog pa ang kanyang ina na nanghihina pa rin dahil sa stroke, nagluto si Althea ng simpleng lugaw sa lumang kalan. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang ginagawa. Si Aling Marta, ang kanilang kapitbahay, ay nakatayo sa labas na may dalang isang maliit na basket. Balita ko ay may bagong lipat dito sa lumang bahay ni Aling Maria. Nakangiting sabi ni Aling Marta. Nagdala ako ng kaunting kamote at saging na saba. Kainin mo ito, Althea. Kailangan ng mga bata sa iyong sinapupunan ng lakas. Naiyak si Althea sa simpleng kabutihang iyon. Sa Makati ang bawat niti ay may kapalit na interes, ngunit dito sa Quezon ang pagtulong ay bukal sa puso ng mga kapitbahay. Pagkatapos kumain, naalala ni Althea ang pangalang madalas banggitin ng kanyang yumaong ama nung nabubuhay pa ito, si Leo Valenzuela, ang batang tinulungan ng kanyang ama na makatapos ng pag-aaral sa batas. Hapon din ay nagtungo si Althea sa bayan upang hanapin ang opisina ni Leo. Ito ay isang maliit at simpleng silid malapit sa munisipyo, malayong malayo sa mga nagtataas ang gusali ng mga sikat na law firm sa Makati. Nang pumasok si Althea, nakita niya ang isang binatang abogado na abala sa pag-aayos ng mga papeles ng mga magsasaka. Nang marinig ni Leo ang pangalan ni Althea, mabilis itong tumayo. Ang kanyang mga mata ay napuno ng gulat at matinding paggalang. Althea Ramos, tanong ni Leo. Anak ka ni Mang Tomas? Kung hindi dahil sa tatay mo, hindi ako magiging abogado ngayon. Utang ko sa kanya ang aking buhay at ang aking propesyon. Malaki ang utang na loob ko sa inyong pamilya. Naglakad silang dalawa sa tabi ng dalampasigan habang ikinukwento ni Althea ang lahat ng nangyari sa kanya sa Manila. Ang pagtataksil ni Gabriel, ang pagbubuntis niya sa kambal at ang pagpilit sa kanya na ipamigay ang lupang iniwan ng kanyang ama sa Batangas upang iligtas ang kanyang ina. Nanginig ang kamao ni Leo sa galit habang nakikinig. Napakasama nila. Ginamit nila ang buhay ng nanay mo para pilitin kang pumirma. Ngunit huwag kang mag-alala, Althea. Nandito ako upang tulungan ka. Hindi ko papayag na masira ang alaala ng tatay mo. Pagbalik nila sa opisina ni Leo, lumapit ang abogado sa isang lumang cabinet sa sulok at inilabas ang isang maliit na home na gawa sa bakal na may kalawang na. Bago pumanaw si Mang Tomas, seryosong sabi ni Leo. Iniwan niya sa akin ang home na ito. Sinabi niya na ibigay ko lamang ito sa iyo kapag nagkaroon ka ng malaking problema sa pamilya Villarreal. Dahil sa paggalang sa kanya, hindi ko ito kailanman binuksan. Inilagay ni Leo ang home sa ibabaw ng mesa. Ang susi nito ay matagal nang nawala, kaya kumuha si Leo ng isang maliit na bapor at martilyo upang sirain ang kalawangang kandado. Sa isang malakas na hampas na sira ang kandado at pumukas ang takip ng home. Sa loob nito, tumambad sa kanila ang ilang makakapal na dokumento na may opisyal na tatak ng Metro Manila International Bank na naglalaman ng mga lihim na hindi kailanman inaasahan ng pamilya Villarreal. Ang kulay dilaw na sertipiko ng isang internasyonal na Tintak Trust Fund ay tumambad sa kanila sa ilalim ng liwanag ng ilawan na naglalaman ng pangalan ni Althea Ramos at ng kanyang yumaong ama. Maingat na binasa ni Leo ang bawat linya ng dokumento,
habang si Althea ay nakatingin ng may halong kaba at pag-asa. Unti-unting nagbago ang mukha ng binatang abogado mula sa pagkabigla ay napalitan ito ng isang matalim na ngiti. Althea. Simula ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng kasabikan. Ang lupang iyon sa Batangas ay hindi kailanman pag-aari ni Gabriel o ng pamilya Villarreal. Bago pumanaw ang tatay mo, inilagay niya ang buong ari-arian sa ilalim ng isang selyadong kitintak sa isang internasyonal na bangko. Ayon sa kasunduan, si Gabriel ay isa lamang ang temporary trustee o tagapangasiwa. Wala siyang karapatang magbenta o maglipat ng lupa nang walang personal na pag-apruba mo sa harap ng lupo ng bangko. Ibig sabihin, nanginginig ang boses ni Althea. Ibig sabihin walang halaga ang mga papel na pinapirmahan niya sa iyo sa ospital, paliwanag ni Leo. At may mas matinding proteksyon na inihanda ang tatay mo rito. Nakasaad sa kasunduan na ang kitintak na ito ay opisyal lamang na maglilipat ng buong kapangyarihan sa iyo kapag nagkaanak ka ng sarili mong dugo. Ang mga bata sa sinapupunan mo ang susi upang mabawi mo ang lahat ng ari-arian. Nayak si Althea sa matinding pagpapasalamat. Dahan-dahan niyang tiningnan ang ibabang bahagi ng dokumento. Doon nakita niya ang pamilyar at magaspang na sulat kamay ng kanyang ama na may maikling mensahe sa Tagalog. Ihando ko ito para sa aking anak Althea. Protektahan mo ang iyong pamilya. Noon lang naintindihan ni Althea na noon pa man alam na ng kanyang ama ang sakim na pagkatao ni Gabriel. Inihanda ng kanyang ama ang lahat ng ito upang maging kalasag niya sa oras na siya ay ipagkanulo ng pamilya Villarreal. Mabilis na naglabas si Leo ng ilang dokumento ng kasal ni Althea at ng mga papel na pinapirmahan sa kanya noon. Gamit ang isang magnifying glass, inihambing ni Leo ang pirma ni Althea sa iba't ibang papel. Tingnan mo ito, Althea. Itinala ni Leo ang panulat sa bahagi ng pirma. Ang mga naunang pirma mo sa kasunduan bago ang kasal ay may kakaibang slanting at micro-shaking sa dulo ng bawat titik. Hindi ito ang natural mong sulat. Ito ay gawa ng ibang tao na sumubok kopyain ang pirma mo. Si Bianca ay dating auditor ng bangko at alam ko ang estilong ito ng paggaya. Peking pirma ang ginamit nila mula pa noong una upang unti-unting nakawin ang lupa mo. Ang katotohanan ito ay nagbigay kay Althea ng kakaibang lakas. Pagkatapos ng pagpupulong nila ni Leo, nagtungo si Althea sa tahimik na simbahan ng bayan. Sa loob ng malamig na gusali, lumuhod siya sa harap ng altar. Dahan-dahan niyang hinap, ang kanyang tiyan na ngayon ay bahagyang matigas na at nakikita na sa ilalim ng kanyang maluwag na t-shirt. Tatay, bulong niya habang nakatingin sa krus. Salamat sa pagprotekta mo sa amin. Nangangako ako sa harap ng Diyos hindi ko hahayaang nakawin ng mga taong yon. Ang kinabukasan ng aking mga anak. Lalaban ako. Nang lumabas si Althea ng simbahan, nakita niya si Leo na mabilis na naglalakad patungo sa kanya, hawak ang kanyang umiilaw na cellphone. Althea, may masamang balita, sabi ni Leo sa seryosong tono. Kakatawag lang ng kasamahan kong abogado sa Manila. Nalaman ni Gabriel na hinarang ng bangko ang transaksyon sa Batangas dahil sa kakulangan ng beripikasyon sa pirma mo. Galit na galit sila. Nagpadala si Gabriel ng mga pribadong investigador sa mga kalapit na lalawigan. Hinahanap nila ang sinumang buntis na babaeng galing sa Manila na kamakailan lang lumipat dito sa Quezon. Ang malakas na tunog ng gulong ng kotse na pumreno sa graba sa labas ng opisina ng forensic specialist sa Batangas ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Althea. Mabilis siyang hinila ni Leo sa tabi ng bintana, tinitingnan kung sino ang bagong dating. Mabuti na lamang at isa lamang itong kliyenteng nagmamadali, ngunit ang takot na nararamdaman ni Althea ay patunay na ang panganib ay unti-unti nang lumalapit. Nakadisguise si Althea gamit ang isang malaking panyo na nakabalot sa kanyang ulo at maitim na salamin. Kasama si Leo, nagtungo sila sa isang independiyenteng dalubhasa sa pagsusuri ng sulat kamay upang opisyal na mapatunayan na peke ang kanyang pirma sa waiver ng lupa.
Sa loob ng tahimik na silid, inilagay ng eksperto ang mga dokumento sa ilalim ng isang malaking mikroskopyo. Matapos ang ilang minutong masusing pagsusuri, tumango ito at humarap sa kanila. Piki ang pirma sa dokumentong ito, Mrs. Villarreal. Seryosong pahayag ng eksperto, habang inilalagay ang opisyal na tatakbasa o dry seal sa sertipiko. Bagaman magaling ang gumaya ang bilis ng panulat at ang presyon sa papel ay nagpapakita ng pag-aalinlangan na karaniwan sa mga peking pirma. Handa akong sumaksi sa korte. Ngunit kailangan kong maging tapat sa inyo. Ang pamilya Villarreal ay may sapat na salapi upang kumuha ng mga mamahaling abogado na maaring magpatagal sa kasong ito ng ilang taon. Lalaban po ako. Walang pag-aalinlangang sagot ni Alfia habang hinahawakan ang kanyang unang legal na sandata. Sa kanilang biyahe pabalik sa Quezon, huminto sila sa isang maliit na karinderya sa gilid ng daan upang bumili ng makakain. Habang naghihintay, napansin ni Alfia ang isang lalaking naka-Amerika na lumabas mula sa isang itim na SUV. May hawak itong larawan at nagtatanong sa may-ari ng katabing sari-sari store. May buntis pang babay na kamakailan lang lumipat dito mula sa Manila. Tanong ng lalaki sa may-ari ng tindahan. Mabilis na umiwas ng tingin si Althea at pumasok sa loob ng sasakyan ni Leo. Ang kanyang puso ay kumakaba sa matinding takot. Alam niyang nahanap na ng mga tauhan ni Gabriel ang lalawigang kinaroroonan niya. Kailangan na nilang magmadali bago pa sila tuluyang makorner. Nang makauwi sila sa lumang bahay kubo, sinalubong siya ng kanyang ina na ngayon ay nakaupo na sa higaan, bagaman nahihirapan pa ring magsalita ng maayos. Althea? Mahina at gumaralgal ang boses ng kanyang ina habang hinahawakan ang kamay ng anak. Tumakas ka na. Iwan mo ako rito. Iligtas mo ang mga anak mo kay Gabriel. Walang puso ang pamilyang iyon. Niyakap ng mahigpit ni Alfia ang kanyang ina, nararamdaman ang init ng katawan nito na nagpapakita ng walang katapusang pagmamahal. Hindi kita iiwan, nanay. Nagpakahirap ka para sa akin nung nasa tondo pa tayo, hindi kita iiwan dito sa dilim. Sabay nating haharapin ang lahat. Habang nag-uusapang mag-ina, biglang bumukas ang pinto ng kubo. Pumasok si Tia Sabel, ang kapatid ng kanyang ina na nakatira rin sa Quezon. Ang mukha nito ay lilitaw na lito at nanginginig habang ang mga mata nito ay hindi makatingin ng diretso kay Althea. Ngunit ang nakakuha ng pansin ni Althea ay ang bagay na sinusubukan nitong itago sa kanyang likuran, isang mamahaling leather handbag na may nagnaningning na logo ng isang sikat na brand mula sa Manila. Isang bagay na kailanman ay hindi kayang bilhin ng isang simpleng magsasaka sa Quezon. Huwag kayong mag-alala, maayos kong dadalhin ang matanda nang walang nakakapansin. Bulong ni Tia Sabel mula sa likod ng malaking puno ng sway sa likod bahay sa kalaliman ng gabi. Nakatalikod si Althea sa kadiliman ng kusina, pilit na pinipigilan ang tunog ng kanyang sariling paghinga. Ang bawat salita ng kanyang sariling dalaga, ang kapatid ng kanyang ina, na itinuring niyang pangalawang magulang, ay tila isang matalim na kutsil o na humihiwas sa kanyang natitirang tiwala sa pamilya. Nung gabing iyon, matapos mapansin ang mamahaling bag na itinago ni Tia Sabel, nagpasya si Althea na mag-imbestiga. Habang natutulog ang kanyang lola at nanay, maingat niyang hinalugog ang silid ng kanyang tita. Doon sa ilalim ng lumang banig, nakita niya ang isang tila opisyal na kasunduan ng utang sa sugal na may halagang 500,000 piso at sa ibaba nito, naroroon ang pirma ng personal na katulong ni Bianca bilang taga-garantiya. Napatitig si Althea sa lumang larawan ng pamilya na nakasabit sa dingding na kinuha noong sila ay nakatira pa sa masikip na tondo. Naroroon ang kanyang ama, ang kanyang ina na nakangiti, at si Tia Sabel na may tapat na tingin. Dahan-dahang hinaplos ni Althea ang mukha ng kanyang tita sa larawan bago ito dinalang-dinalaw na itinaob sa ibabaw ng mesa. Ang huling bakas ng kanyang pagiging maawain ay tuluyan ng naglaho sa gabing yon. Kinabukasan agad na nagtungo si Althea kay Leo upang iulat ang kanyang natuklasan. Sa tulong ng binatang abogado,
Naglagay sila ng isang maliit at nakatagong voice recorder sa ilalim ng lumang lamesita sa sala ng kubo. Hindi nagtagal nakuha nila ang malinaw na pag-uusap ni Tia Sabel at Bianca sa telpo na tungkol sa plano ng pagkuha sa kanyang nanay. Napaka-desperada na ni Bianca, sabi ni Leo habang pinakikinggan ang recording sa kanyang opisina. Isang linggo na lamang bago ang opisyal na simula ng proyekto sa Batangas. Kung hindi nila maipakikita ang totoong pirma mo sa bangko, makakansela ang buong proyekto at malulugi ang pamilya Villarreal ng bilyon-bilyong piso. Gagawin nila ang lahat maging ang krimen upang makuha ang gusto nila. Kailan nila balak gawin ito? Tanong ni Althea, ang kanyang boses ay malamig at walang takot. Sa darating na Lehoy Barangay Fiesta, sagot ni Leo. Ito ang pinakaabalang araw sa bayan. Lahat ng tao ay nasa simbahan at sa plaza. Ito ang pinakaangkop na oras upang ilabas ang nanay mo nang walang nakakapansin. Ngunit gagamitin natin ang sarili nilang plano upang silain sila. Habang naghahanda si Althea at Leo para sa darating na fiesta sa isang maliit at madilim na kwarto sa isang tagong motel sa hangganan ng Quezon, nagaganap ang isang lihim na pagkikita. Nakaupo si Bianca sa gilid ng kama, suot ang kanyang mamahaling salamin habang nakatayo sa harap niya si Tia Sabel na nanginginig sa takot at hiya. Inilabas ni Bianca ang isang makapal na puting sobre na naglalaman ng paunang bayad para sa utang sa sugal at isang maliit na botelya ng likidong pampatulog. Ihalo mo ito sa tsaanan matanda sa araw ng fiesta. Utos ni Bianca, ang kanyang boses ay tila ahas na bumubulong. Kapag nakatulog na siya, dalhin mo siya sa pinto ng likod bahay. May naghihintay na ambulansya doon. Siguraduhin mo walang gagawa ng ingay. Kapag nasa kamay ko na ang matanda, ibibigay ko sa iyo ang natitirang kalahating milyon. Kung mabibigo ka, alam mo kung ano mangyayari sa pamilya mo sa Tondo. Ang malalakas na tunog ng paputok para sa barangay fiesta ay sumabog sa langit kasabay ng mabilis na pagalis ng isang puting ambulan mula sa likod ng lumang bahay kubo ni Althea. Sa loob ng bahay, ang ingay ng musika at tawanan ng mga kapitbahay na nakikikain ay tila nagmistulang pader na humarang sa pandinig ni Althea. Ayon sa tradisyon ng bayan, abala si Althea sa paghahanda ng pagkain sa kusina para sa mga bisita. Bagaman sinusubukan niyang bantayan si Tia Sabel sa isang sandali ng kawalang ingat habang inihahain ang mga pagkain na gawa ng kanyang tita na ihalo ang pampatulog sa tsaan ng kanyang ina. Nang pumasok si Althea sa silid upang tingnan ang kanyang ina, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang bakanteng kama at ang bukas na bintana na nakaharap sa likod bahay. Wala na roon ang kanyang ina, wala na rin si Tia Sabel. Nanghina ang mga tuhod ni Althea. Ngunit bago pa man siya tuluyang mabuwal, napansin niya ang isang lumang scarf na lana ng kanyang ina na nalaglag sa buktem ng pinto. Pinulot niya ito, inilagay sa kanyang muka, at huminga ng malalim upang amuyin ang pamilyar na bango ng kanyang ina. Ang simpleng bagay na iyon ay nagbigay sa kanya ng matinding lakas. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, naramdaman ang malalakas na sipa ng kanyang mga anak bilang pag-udyok na manatiling matatag. Mabilis niyang tinawagan si Leo. Sa tulong ng binatang abogado at ng lokal na kapulisan na naka-standby sa malapit, agad nilang tiningnan ang signal ng GPS. Noong nakaraang araw, maingat na itinahi ni Leo ang isang maliit na GPS tracker sa loob ng lining ng lalagyan ng gamot ng kanyang ina. Gumagala ang signal, seryosong, sabi ni Leo sa kabilang linya. Ngunit hindi sila patungo sa Manila. Ang direksyon ng sasakyan ay patungo sa Batangas, diretso sa mismong lokasyon ng proyekto ng pamilya Villarreal. Bago pa man makasagot si Althea, biglang tumunog ang kanyang sariling telepno. Isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Ngunit alam niya kung sino ang tumatawag. Althea, ang boses ni Bianca ay puno ng sarkasmo at tagumpay. Natutulog ng mahimbing ang nanay mo ngayon sa isang napaka-komportableng lugar.
Kung gusto mo siyang magising at makabalik sa keso ng buhay, meron kang eksaktong 48 oras. Dalhin mo ang orihinal na kasunduan ng lupa sa Batangas na may totoong pirma mo sa opisyal na simula ng proyekto. Huwag kang magkakamaling tumawag sa pulis o matatanggap mo ang kanyang bangkay. Napanatili ni Althea ang malamig na tono ng kanyang boses upang hindi mahalata ni Bianca ang kanyang tunay na plano. Pupunta ako, Bianca. Huwag mong sasaktan ang aking ina. Nang maibaba ang tawag, tiningnan ni Leo si Althea. Ang buong pag-uusap ay matagumpay na na-record ng kapulisan bilang matibay na ebidensya ng pagdukot at pananakot. Kung haharangin natin sila ngayon, paliwanag ni Leo, maaaring itanggi ni Bianca ang lahat at sabihing ito ay isang medical na paglilipat lamang. Kailangan nating hulihin sila sa mismong Batangas sa araw ng seremonya, sa harap ng lahat ng mamamahayag at ng lupo ng pamahalaan. Doon natin sila tuluyang wawasakin. 2 araw makalipas ang pagdukot, nakatayo si Althea sa harap ng salamin sa kanyang silid. Isinuot na ang isang eleganteng madilim na asul na damit buntis na nagpapakita ng kanyang lumalaking tiyan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha. Puno lamang ito ng isang matalim, malamig at kalkuladong determinasyon. Handa na siyang maglakbay patungo sa Batangas upang tapusin ang laban na sinimulan ng kanyang asawa. Iniabot ni G. Santos ang isang makapal na tumpok na mga bank statement at dokumento ng mga illegal na transaksyon sa ibabaw ng lamesa patungo kay Althea. Ito ang patunay ng 50 milyong piso, Althea. Seryosong sabi ni G. Santos habang nakatingin sa kanya sa loob ng isang tago at tahimik na kapihan sa Batangas. Inilipat ni Bianca ang perang ito mula sa pondo ng Villarreal Land patungo sa Isagdami Corporation upang bayaran ang mga hokus-pokus at suhol para sa proyektong ito sa Batangas. Isang malaking krim sa korporasyon. Si G. Santos ay dating miyembro ng lupon ng mga direktor na marahas na tinanggal ni Gabriel upang makuha nito ang buong kapangyarihan. Noong gabing yon, naging malakas siyang kaalyado ni Althea at Leo. Tinitigan ni G. Santos ang mukha ni Althea at numiti ng bahagya. May mga mata kang katulad ng tatay mo, Althea. Si Tomas ay isang matapat na tao na tumulong sa marami noong nabubuhay pa siya. Hindi ko hahayaang bastusin ang batang Gabriel na iyon ang kanyang alaala. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagbigay kay Althea ng kakaibang init sa dibdib. Alam niyang ang kaluluwa ng kanyang ama ay kasama niya sa labanang ito. Mabilis na nakipagkita sina Leo at G. Santos kay General Mendoza, ang pinuno ng kapulisan sa Batangas na kanilang kaalyado. Ayon sa signal ng GPS, ang kanyang ina ay kasalukuyang nakakulong sa isang lumang bodega malapit sa dalampasigan. 2 kilometro lamang ang layo mula sa lokasyon ng pagtitipon. May 3 armadong gwardiya na binayaran si Bianca para magbantay sa bodega, ulat ni General Mendoza, habang sinusuri ang mapa ng operasyon. Hindi natin maaaring salakayin ang bodega ngayon dahil baka maghinala si Bianca at saktan ang iyong ina. Kailangan nating kumilos ng sabay. Sa oras na magbigay ka ng signal mula sa entablado ng seremonya, sasalakayin namin ang bodega upang iligtas ang iyong ina. Para sa planong ito, ginamit ni G. Santos ang kanyang impluensya upang kausapin ang pinuno ng audiovisual at technical na koponan ng seremonya. Isang maliit na USB na naglalaman ng mga ebidensya ang pagtatapat ni Bianca sa telepo o ang sertipiko ng peking pirma mula sa forensic expert at ang mga dokumento ng pagnanakaw ng pondo ni Bianca ay matagumpay na naisaksak sa pangunahing computer ng sistema ng malaking screen sa entablado. Naglakad si Althea patungo sa yang beachfront venue ng Villarreal Land. Ang paligid ay puno ng mga nagniningning na dekorasyon, malalaking tarpaulin ng kumpanya at malalakas na musika ng pagdiriwang. Sa gitna ng entablado, nakita niya si Gabriel na masayang nakikipag-usap at nagpapakuha ng larawan sa mga mamamahayag mula sa malalaking stasyon ng telebisyon. Si Bianca naman ay nakatayo sa tabi nito.
Suot ang isang eleganteng pulang gown, tila ba siya na ang bagong reyna ng kumpanya. Hindi naramdaman ni Althea ang takot. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, nararamdaman ang lakas ng kanyang mga anak na tila nagsasabing narito sila upang kasama siyang lumaban. Ito ang lupang iniwan ng kanyang ama at oras na upang ibalik ito sa tamang nagmamay-ari. Dahil sa utos ni Gabriel na papasukin siya upang makuha ang mga papel, madaling nakapasok si Althea sa loob ng VIP area ng seremonya nang walang humaharang na mga gwardiya. Nang mapansin ni Gabriel ang pagdating ni Althea, mabilis na nagbago ang mukha nito. Lumitaw ang isang mapang-asar at kampanteng ngiti sa kanyang mga labi. Humakbang siya palapit kay Althea, hinawakan ang kanyang siko ng mahigpit at bumulong sa kanyang tainga sa tono na sapat lamang upang sila ang makarinig. "Welcome home, my crazy wife. I hope you brought the papers." Ang tunog ng basag na static at ang biglaang pagre-record ng boses ni Bianca sa malalakas na speaker ng entablado ang tuluyang pumatay sa marang, yang musika ng seremonya sa Batangas. Sa isang iglap ang buong dalampasigan ay napuno ng nakatutulig na katahimikan. Ihalo mo ito sa tsaan ng matanda, may naghihintay na ambulansya doon. Kapag nasa kamay ko na ang matanda, ibibigay ko sa iyo ang natitirang kalahating milyon. Ang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa buong beachfront, naririnig ng bawat mambabatas, mamumuhunan at mga mamamahayag na naroroon. Bago pa man magsimula ang kaguluhan, balikan natin ang mga eksena ilang minuto bago ito. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa Batangas, nakatayo si Gabriel sa podium ng magandang entablado. Suot nito ang kanyang pinakamaningning ng ngiti habang humaharap sa mga kamera ng malalaking stasyon ng telebisyon. Sa tabi ng entablado, nakaupo si Doña Teresa na may hawak na mamahaling abaniko at si Bianca naman ay nakangiti ng buong ningning, handa ng tanggapin ang kanyang bagong korona bilang reyna ng Villarreal Land. Ang proyekto ito sa Batangas ang magiging pinakamataas na tagumpay ng Villarreal Land, buong pagmamalaking pahayag ni Gabriel sa mikropono. At ngayon, nais kong anyayahan sa entablado ang babaeng naging susi upang maging totoo ang pangarap na ito. Ang aming CFO at ang aking mapapangasawa si Bianca Severino. Ngunit bago pa man makahakbang si Bianca, isang tahimik ngunit matatag na figura ang tumayo mula sa unang hanay ng VIP area. Si Althea suot ang kanyang madilim na asul na damit buntis na nagpapakita ng kanyang malaking tiyan sa ikalimang buwan ng pagdadalanta, ay dahan-dahang naglakad patungo sa entablado. Nang makita siya ng mga mamamahayag, mabilis na lumingon ang mga kamera patungo sa kanya. Nagkaroon ng bulungan sa damdong. Nagbago ang mukha ni Gabriel, sumilip ang galit sa kanyang mga mata, ngunit sinubukan niyang panatilihin ang kanyang wad na pag-aalala sa harap ng kamera. "Althea, sweetheart," bulong ni Gabriel habang sinusubukang hawakan ang kamay nito upang pigilan siya. "Sinasabi ko na sa iyo, hindi mabuti ang kalagayan mo ngayon. Ang stress ng pagbubuntis ay nagdudulot sa iyo ng mga ilusyon." Hindi ako baliw, Gabriel. Tinalang dinalaw na kinuha ni Althea ang pangalawang mikropono mula sa gilid ng entablado. Ang kanyang boses ay naging matatag at malinaw, walang kahit anong panginginig. "At ang lupang kinatatayuan ninyo ngayon ay hindi kailanman magiging pag-aari ng mga magnanakaw na tulad ninyo." Sa isang tango ni Althea patungo sa technical booth, pinindot ng technician ang play button. Ang malaking LED screen sa likod ng entablado na dapat ay nagpapakita ng mga larawan ng magandang resort ay biglang nagbago. Lumitaw doon ang audio recording ng pagdukot sa ina ni Althea, kasunod ang opisyal na sertipiko ng forensic specialist na may dry seal na nagpapatunay na peke ang lahat ng pirma ni Althea sa waiver ng lupa na ginamit ni Gabriel. Hindi pa doon nagtatapos. Ang screen ay muling nagbago upang ipakita ang mga bank statement na nagpapatunay na ninakaw ni Bianca ang 50 milyong piso mula sa pondo ng kumpanya patungo sa isang dummy corporation. Ang santiyak ay napuno ng matitinding bulungan at gulat. Ang mga mamamahayag mula sa ABS-CBN at GMA ay mabilis na tumakbo patungo sa harap ng entablado,
pinaliligiran si Gabriel at Bianca ng mga flash ng camera at ng mga sunod-sunod na tanong tungkol sa krimen. Anong ibig sabihin nito, G. Villarreal? Totoo bang dinukot ninyo ang inyong biyenan? Miss Severino, totoo bang nagnakaw kayo ng pondo mula sa kumpanya? Naging maputla ang mukha ni Gabriel na tila ba nawala ng dugo. Si Bianca naman ay nagsimulang manginig sa matinding takot at nagtangkang tumakbo pababa ng entablado. Ngunit bago pa man siya makababa, hinarangan siya ni Leo kasama si General Mendoza at ang ilang unipormadong pulis ng Batangas. Sa eksaktong sandaling iyon, ang walkie-talkie ni General Mendoza ay tumunog ng malakas. "General, ligtas na po ang biktima. Walang kahit anong galos ang matandang babae. Hawak na rin po namin ang 3 bantay na binayaran ni Bianca." Naramdaman ni Althea ang isang malaking bato na naalis sa kanyang dibdib. Ligtas na ang kanyang nanay. Ang sakripisyo niya ay tuluyan ng nagbunga. Tumayo si Doña Teresa mula sa kanyang upuan, sumisigaw sa galit habang itinuturo ang kanyang daliri kay Bianca upang iligtas ang kanyang anak. Lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ni Bianca. Walang kinalaman ang anak kong si Gabriel dito. Si Gabriel ay walang alam. Ngunit mabilis na lumapit si Leo at inilabas ang isang dokumento ng huwad na psychiatric evaluation na ginamit nila noong gabi ng anibersaryo. "Doña Teresa, meron kaming patunay na pinirmahan mo at binayaran ng huwad na doktor upang palabasing baliw si Althea. Kasama ka sa kasong ito ng paninirang puri at sabong." Napatitig si Doña Teresa sa dokumento, naramdaman ang matinding kahihiyan public hiya sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa alta lipunan at ng buong bansa na nanonood ng live broadcast. Humawak siya sa kanyang dibdib at tuluyang nahimatay sa sahig dahil sa tindi ng kahihiyan. "Gabriel, tulungan mo ako. Ikaw ang nag-utos sa akin na gawin ito." Sigaw ni Bianca habang nilalagyan siya ng handcuffs ng mga pulis. "Ikaw ang may gustong makuha ang lupa ng tatay niya." Ngunit hindi makapagsalita si Gabriel. Napaluhod ito sa malamig na sahig ng entablado, tumitingin sa itaas patungo kay Althea. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagmamakaawa. "Althea, patawarin mo ako," pakiusap ni Gabriel habang umaagos ang kanyang mga luha. "Pamilya tayo. Ang mga bata sa sinapupunan mo ay aking mga anak. Huwag mo akong sirain sa harap ng buong mundo." Tiningnan siya ni Althea nang may matinding lamig sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kahinaan ng lalaking minsan niyang inakala na magiging kanlungan niya. Narinig niya ang tunog ng handcuffs na lumapat sa mga kamay ni Gabriel. "Hindi kailanman magiging ama ng aking mga anak ang isang kriminal at magnanakaw." Malamig na pahayag ni Althea. Habang kinakaladkad pababa ng entablado sina Gabriel at Bianca, sa ilalim ng mga flash ng kamera ng media, dahan-dahang bumaba si Althea. Lumakad siya patungo sa isang sasakyan ng pulis na nakaparada sa gilid ng dalampasigan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at doon nakita niya ang kanyang nanay na nakabalot ng kumot, ngunit may isang napakaganda at tapat na ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit si Leo sa tabi nila nakangiti habang pinatutunayan na ang hustisya ay sa wakas ay nakamit na ng mag-ina. Ang banayad na hangin mula sa dagat ng Quezon ay humihip sa mga dahon ng niyog na nagdadala ng sariwa at payapang amoy ng asin at kalayaan. Ito ang tunog ng isang bagong simula, malayo sa mausok, maingay at mapagkunwaring mundo ng Makati. 3 buwan na ang nakalipas matapos ang makasaysayang gabi ng seremonya sa Batangas. Ngayon si Althea ay nasa kanyang 8 buwan ng pagbubuntis. Ang kanyang tiyan ay malaki at bilog, puno ng malusog na pagtibok ng puso ng kanyang kambal. Kasama ang kanyang nanay na mabilis nang nakababawi ang lakas at nakapagsasalita na nang maayos abala sila sa pag-aayos ng isang maliit na silid para sa mga sanggol. "Althea, tingnan mo ang tinahikong mga kumot," nakanghiting sabi ng kanyang ina habang ipinapakita ang maliliit na tela na may makukulay na disenyo. "Ito ang gagamitin ng aking mga apo kapag lumabas na sila sa mundong ito."
Napakaganda po, nanay, sagot ni Althea habang hinahaplos ang balikat ng kanyang ina. Ang makita ang kanyang ina na masaya at ligtas sa kanilang sariling tahanan ay ang pinakamalaking tagumpay na nakamit niya sa kanyang buhay. Ang kanilang bagong bahay na gawa sa matibay na kahoy at semento ay itinayo sa tabi mismo ng dalampasigan. Ang mga kapitbahay mula sa Quezon ay nagtulong-tulong upang pinturahan ang silid ng mga bata at gumawa ng isang maliit na duyan na gawa sa kawayan. Walang bayad, walang kapalit, tanging pagmamahal lamang ng komunidad ang namayani. Isang hapon, dumating si Leo kasama si G. Santos upang bisitahin sila. Si Leo suot ang kanyang simpleng polo ay may dalang isang lumang diaryo, habang si G. Santos naman ay may hawak na mga bagong kasunduan sa negosyo. May desisyon na ang korte, Althea. Seryosong pahayag ni Leo habang inilalagay ang diaryo sa ibabaw ng lamesa. Hinatulan ng korte si Gabriel ng 12 taong pagkakakulong dahil sa estafa at malaking pagnanakaw ng ari-arian. Si Bianca naman ay nakatanggap ng 15 taong pagkabilanggo para sa palsipikasyon ng mga opisyal na dokumento dahil sa kahihiyan at pagbagsak ng stock ng Villarreal Land. Napilitan si Doña Teresa na ibenta ang kanilang mga ari-arian upang bayaran ang mga utang at multa. Tiningnan ni Althea ang larawan ni Gabriel sa diaryo, isang lalaking nakasuot ng kulay rosas na uniforme ng bilangguan malayo sa makintab at tila hari niyang anyo noong nasa Makati pa sila. Walang naramdamang galit si Althea, tanging awa na lamang para sa isang taong binihag ng sarili nitong kasakiman. May isa pang bagay, Althea, duktong ni Leo habang iniaabot ang isang kasunduan ng donasyon. Ang korte ay nag-utos na magbayad si Gabriel ng milyon-milyong piso bilang bayad pinsala sa iyo. Ano ang nais mong gawin sa pera? Ibigay mo ang lahat ng perang iyon sa isang pundasyon na tumutulong sa mga batang kalye sa Tondo. Walang pag-aalinlangang sagot ni Althea. Nagmula ako sa Tondo na walang kahit ano at lumaban ako gamit ang katotohanan. Hindi ko kailangan ang maruming pera ng pamilya Villarreal upang palakihin ang aking mga anak. Kaya akong tumayo sa sarili kong mga paa. Humanga si G. Santos sa kanyang desisyon. Ikaw nga ang tunay na anak ni Tomas, Althea. Ang lupang iniwan niya sa Batangas ay opisyal nang nailipat sa pangalan mo at ng iyong mga anak. Pumirma kami ng kasunduan sa isang kumpanyang may malasakit sa kalikasan upang gawin itong isang eco-resort na magbibigay ng trabaho sa mga lokal na mga inisda ayon sa pangarap ng iyong ama. Makalipas ang isang buwan sa gitna ng isang maulan. Ngunit payapang gabi naramdaman ni Althea ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Sa tulong ng kanyang ina at ni Leo, mabilis siyang dinala sa ospital ng lalawigan. Matapos ang ilang oras ng mahirap, ngunit puno ng pag-asang pangang-anak ang silid, ay napuno ng malalakas na iyak ng dalawang malulusob na sanggol, isang lalaki at isang babae. Sa loob ng silid ng ospital, hawak ni Althea ang dalawang maliliit na sanggol sa kanyang magkabilang braso. Ang kanyang ina ay nakaupo sa gilid ng kama, dahan-dahang hinahaplos ang kanyang buhok habang may luha ng kagalakan sa mga mata nito. Sa labas ng pintuan, nakatayo si Leo nakangiti habang nakatingin sa mag-ina. Walang pilit na romansa, walang mabilis na pangako, tanging malalim na respeto at kapayapaan para sa bukas ang namagitan sa kanila. Ilang linggo matapos ang panganganak, nakatayo si Althea sa banak ng kanyang bagong tahanan sa tabi ng dagat ng Quezon. Hawak niya ang dalawa niyang anak na mahimbing na natutulog habang pinapanood ang pagsikat ng araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong dalampasigan. Huminga siya ng malalim, nararamdaman ng tunay na kapayapaan at ang danggal na kailanman ay hindi kayang bilhin ng salapi. Dito sa harap ng dagat na iniwan ni tatay, magsisimula ang aming bagong buhay. Buhay na walang takot, buhay na may danggal.